Tinitingnan ngayon ang maaaring naging impluensya ng isang online group sa isa sa mga suspect sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Narito ang ulat. Naghihinanakit ang ina ng isang estudyanteng biktima ng Tacloban school shooting incident sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Senado. Ayon kay Jeneline Badoria, nais niyang maibaba ang edad na sakop ng criminal responsibility. Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan, papaluhurin, papaloon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? Kaugnay nito, sa kasagsagan ng pagdinig, inihayag ni Senator Risa Hontiveros na posibleng na-impluensyahan ng online group na 764 ang isa sa mga sospek sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Ayon kay Hontiveros, nire-recruit ng naturang grupo ang mga kabataan sa pamamagitan ng online games. Hinihikayat umano ang mga biktima na gumawa ng marahas at malaswang content, sakta ng kanilang mga alagang hayop at mag-self-harm. Ginagawang pugad ng recruitment yung mga games na nilalaro ng kabataan, gaya ng Roblox, Minecraft, at Gorebox. Sa loob ng grupo, may mga materyales tungkol sa sextortion o yung pananakot gamit ang mga sexual images. Meron din tungkol sa paggawa ng armas o eksplosibo at iba pang mapanganib na gawain. Lumalabas sa investigasyon ng ilang nakausap online ng isa sa mga sospek sa pamamaril ay may koneksyon sa grupong iniuugnay sa 764. Samantala, nilinaw ni Hontiveros na ang panawagan niya ay hindi para sa total ban ng video games, kundi para maprotektahan ng kabataan sa panganib na pwedeng makuha sa paglalaro online. Wala rito sa Senado. Ako, si Gazi Sarip para sa DATV News.